Yo, what's up? Karkarot Carlsing on Substitute.ph. Magandang umaga sa inyo lahat. Welcome to another random vlog. Shoutout nga pala kay Kyle. Kyle, look. Hindi yung madalas nakapag-vlog kasi nag-review ako. Hindi ko masyadong na-vlog yung review process kasi sobrang focus tsaka stress ko. Dito tayo sa final day ng review. Ito yung pinakahuling araw ng review with Atlas. Shoutout to Atlas, napakalupit. Final coaching, building materials, tsaka building construction. After nito, bahala na ako. Tapos, ratrata na sa Wednesday ba? Wednesday ba yung 11? Mapit na. Next week na yun. Dati nga, akala ko yung schedule ko. Abante ako ng mga 2 weeks, 3 weeks. Tapos nung na-schedule na yung refresher tsaka yung coaching, kumain ng 2 weeks. So ang natira sa akin 1 week para mag-review. Bala ko sana pa ako magsusulat pa ako konti. Kaso wala na. Ito na. Ito na tayo. Yun, ratratan na. Morning po. Whew. Sa mga magtitik dyan, kita-kits na lang sa Ayala. Sa Ayala ako na Destino. Destino? OFW? Sa Ayala, Ayala Manila Bay, Cinema 5. Last day. Sabay na tayo? Yo, quick share. A week before nung final coaching, nakakuha ko ng 3 pairs ng Air Max. Isang collector yung nagbibenta. Matagal ko nang binarat yung sapatos niya pero ang tagal niya ring tanggi ng tanggi to the point na nagsawa na lang siguro siya tapos binenta niya na lang sa akin. Isa to yung sa mga pair na nakuha ko. Meron akong separate video for this pair. Post ko rin siguro after ng posting video na to. So yun, nasa biyahe na tayo. Nakabahan pa rin ako Final coaching, meron pa rin exam. A week before nitong final coaching, meron kaming refresher exam na isang buong linggo kaming mag-exam for like different subjects. So one day, 700 questions. Other day, meron 700 questions ulit. Tapos may timer lang kami. Day, parang mga 3 hours lang ata. 3 hours to 4 hours kailangan na. Then after that, mag-check kami nung afternoon lunch. So yun, kinakabahan pa rin ako kasi meron pa rin daw exam nung final coaching. Although hindi na kasing rami nung refresher course, meron pa rin. So nag-review pa rin ako sa biyahe sa bus. Wala akong tulog masyado kasi kailangan ko gumising ng maaga. Kasi pag na-late ka, sayang yung binayad mo. Check. Late. Gago. Yung mark na ako. Oras na ba? Tata ako ng 45 minutes. Kasi ako nagising Building construction naman. Sa material. So medyo gamay siya. Okay lang, medyo siguro maliit. Pili pa rin ako ng almusal. Tapa. Kain. Hindi na muna ako mag-Hande Manila. Mahal masyado. Mahal na nga rin ito Dati parang 20 lang to 35 na dito. Yun, saan ko na? Time. On the last day of coaching, meron pa rin exam. Sobrang hirap, mas mahirap siya dun sa refresher course namin. Paano ko mas nahirapan? Pero mataas pa rin naman nakuha ko. Mga final exams ko sa refresher course, puro pasado naman. Binigyan kami ng isang papel, isang ballpen. Tapos pinasulat sa amin yung rason kung bakit kami mag-exam. Sir Atlas! Atlas! Ten! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ah! Biyahe pa uwi sa mga magandang feeling. Especially pag tapos na yung mahabang araw ng exam. Makakabawi ka ng konting tulog sa puyat. Looking forward ako palagi after nung review nung
Punta tayo ng Quiapo. Dan tayo ng Quiapo Church, saka ng St. Jude Church. Pampagood luck. Bas-bas ni Jesus. Quiapo lang talaga supposedly yung bala kong puntahan, pero sabi nila effective din daw yung St. Jude. So daanan ko na rin. Tapos daanan natin yung venue ng pag-examan para ma-check natin, magamay natin kung paano pumasok ng madaling araw doon kasi ang call time nila 5:30 yata, 6 o'clock. So kailangan ko makapunta doon ng mga 4 o'clock para makapaganda ako kasi may verification process pa. So, yeah. Natin lahat. Tili mo. Hindi tayo makita, oh. Ganito na lang. Tapat na lang tayo sa lampshade buong gabi. Ay, buong umaga. Yan kami aabot ng first mass. 6 o'clock. Plus 5 kami nakaalis ng bahay. So, sana makaabot kami sa second. Kung may 8 o'clock. Vlog. Kaya po. Hehehehe. Bukod sa review, isa sa mga pinaka-importanteng bagay na ginawa ako before ako mag-exam is yung puntahan ko yung church na dati namin pinupunta ng parents namin. Correct. Namin magkakapatid. Usually pumupunta kami dun pag magdadasal or may something na need ipagdasal. Kasi nung kabataan namin, di naman kami nagkakaroon ng chance makabiyahe ng malayo kasi Mandaluyong kami. Tapos yung church namin sa Quiapo at saka sa Baclaran, yung layo nun. Anong pumasahe. So pag may importanteng kailangan ipagdasal, kunyari aalis ng bansa si tatay, gano'n. Mag-entrance exam ako sa college exams. Yung mga ganung mga bagay ba, na kami laging sisimba. So, ayun, binalikan ko lang din, naalala ko lang din kung saan kami nagsisimba. Tinanong ko si mama, kasi rin sa nagpatiba yun, kakausapin mo yung spirit ba? Parang bagong gawa eh. Tapos na sa Quiapo Church. Final stop in St. Jude. Sabi na effective daw pag nag-board exam. Malakad tayo dito sa road ng Medjola. San Beda, CEU na daanan. Pwede mabalik pa rin. Marami rin nag-suggest na pumunta ako sa St. Jude. Tapos accommodating yung mga staff nila. To the point na nabigyan ako ng personal na pagbabasbas nung pare dun sa entry ng church. Hindi ko lang kung madalas na ginagawa yun, pero yun, naastigan lang ako na binigyan ako ng solo basbas nung father ng church. Dasal ng onti kay St. Jude. Dagdag fortification lang sa mind, saka sa heart, saka sa soul. Kailangan mo rin natin. Sobrang bigat ng feeling eh. Pag feeling mo may kulang kang ginawa eh. So, ginawa ko na lahat. Healthy food. Habo sa Juan Ayala. Mga healthy foods. Sulit. Kung tinatamad kayong magluto ng healthy food sa apartment, condo, or bahay nyo, daan kayo dito. Yalamol siyo. Tayo. Nakataas na floor ng Ayala Malls Venue. Cinema 5. Hanapin natin Cinema 5. 1, 2, 3. Ayun. 5.
Hindi na ata operated yung ano, Cinema 5. Parang bakante na. Nakapatay yung ilaw eh. Oh. Check natin kung nakapaskil na yung pangalan natin doon. Tingin list ng names. Nakapaskil naman siguro pangalan natin dito. S. Ito. Number 25, Singson from Michael C. Kabangan. Technic University of the Philippines. Number 25. So baka nasa taas ako, no? Pinakataas. Paano ko iihi nun kakain ng oras, no? Kaya dapat hindi ako maiihi. Mga ba naman ang oras mo? Kahit, no? Ito lang yung entry. Dalawang entry. Pupipila pa. Agahan natin. Mga alas 4. Dapat nandito na ako. Mga 3:30 alis na ako. No? Tulugin ko na lang si Ken doon sa bahay. Spotted ako ng motor. Tanong natin sa guard kung paano pumasok ng ano, ng madaling araw. Siguro mga service areas yung dadaanan natin, no? Ha? Parang masyadong tao, no? Kahit ano, Sunday. Pag sa MOA, grabe pila, no? Lapit na yung Superman. Ano tayo, Superman? Ma'am, pag madaling araw, paano pumasok ng ano, Cinema 5? PRC? Apo. Ano po? Pwede naman kayo dito sa may ano, dito yung sa podium area, mag-parking kayo dyan. Pwede dyan mag-access. And then terminal sa may McDo. Dalawa po yung access. Sa McDo pwede pumasok. Opo. Tapos may yung pito nila pwede papasukan doon. Ah, okay. So hindi ko na kailangan dumaan ng parking, pwede na doon. Kung may sasakyan kayo, sir, pwede naman kayo mag-parking ng podium level 7. Tapos pasok lang kayo dito po floor yun ah. Okay, sige. Yun lang pala. Diretso lang pala. Sige po. Salamat po. Event. Yung mismong exam. Punta tayo ng 3:30. Pwede naman daw pumunta ng maaga. As long as dadaan dun sa McDo or sa parking area. May access naman. Patid na lang tayo kay Ken. Kain na lang tayo ng maaga. Baon na lang tayo siguro ng muffin or kahit ano, burger, mga ganyan-ganyan. Tapos tubig. Tsaka jacket. Tapos palag-palag na. Tabay na lang muna kami sa MOA. Dapat nagbabalarina kami kaso feeling ko makakatulog kami. Kapagod. Wala pa akong tulog. Sheila, wala pang tulog. Sagot na lang muna ako ng exam sa Starbucks. Tambay onte. Tapos uwi na. No? Bye-bye. I've been thinking of this ever since I started reviewing. What pushed me? Hindi ko naman kailangan pero I felt like I should. Not just for me but for everybody who got me here. Sumuko si tatay sa buhay, sa mga tao sa paligid niya. Everybody tried but he's just not there anymore. He pushed everyone away till no one was left around him when he did it. Alone on the day my little brother got an honor grade. My life is the life he should have deserved when he was my age. Life has been tough, but not as tough as what he and mom experienced. Humihina na si mama sa ibang bansa. Nagtatrabaho pa rin siya kahit matanda na at sakitin na. I supported her kasi alam ko na may butas pa rin siyang need punan. Mga pangarap makuha habang buhay pa. Binigay niya lahat kahit walang matira para sa sarili. She gave me and taught me how to care. Next 2 to 5 years kailangan ko siya mapauwi upang makasama na namin siya. At sa huli mabuo na ang pamilya after so many years. Maganda at maliwanag ang kinabukasan ni Ken at Bunso. Nakikita ko lahat ng pagsisikap nila kahit mahirap lang kami. Kasangga ko sila mula baba at hihilain ko pataas anuman ang mangyari. Walang may iwan, pangako yan. Salamat din kay Ken dahil nandyan si MJ na bagong sasalo ng kakulitan namin kapag kami tumanda na. Walang sino mang kukupal sa pamangkin ko. Kay Sheila at mga pusa ko, nakasama ko ngayon at sa marami pang bukas. Ngayon lang tayo mangungupahan. Pangako magkakabahay din tayo. Malapit na. Para sa akin at sa nakuha kong apoy sa inyong lahat, habang buhay ko itong aalagaan at paigtingin. Para sa akin, para sa inyo, palagit palagi.
Palagi at palagi.